Hello, magandang umaga, tanghali, gabi, kung ano mang oras niyo pinapanood 'to 'no. Welcome back dito sa Pinoy Soldier TV. So, ngayon 'no, meron tayong re-react-an. Ito ay video na pinablish noong at I think ilang months na rin ang nakalipas, parang 9 months ago. Ito ay sa channel ng ating pangulo na si Bongbong Marcos Jr. So, ito eh kwento ng mga ah, naranasan niya and nung mga tao sa loob ng Malacanang 'no, mga kababalaghan daw na nangyayari do'n. Kinuwento niya rito. So, ito since, again pure ano tayo rito, pure, reaction lang tayo rito. Mahirap kasi ano, debunk pagka puro kuwento lang, wala tayong makikita, eh, 'di ba? And, oo na, takot na, takot na, takot. Baka kung anong masabi. Well, hindi wala naman talagang masasabing sigurong masama ano, makikinig lang din naman ako. Re-react-an ko lang naman kung anong sasabihin. So, 'yun 'no, simulan natin. Tingnan natin 'to. Undas na naman po, panahon ng paggunita sa mga yumao nating mahal sa buhay. So 'yan, into pa lang niya ano 'no, siguro ito ginawa niya 'to para sa Halloween special siguro ng ano niya, ng channel niya. At tuwing panahon na ito ay hindi rin nawawala ang mga kwentong kababalaghan at katatakutan o yung mga tinatawag na supernatural. Maraming mga ganyang kwento, lalo na sa mga matatandang gusali. Mga old houses, mga old building, mga historical site. At hindi magpapatalo dyan ang palasyo ng ating sambayanan. Ang ganda ng ano 'no, nung mga shots kasi kumbaga sa picture pa lang, ano 'yan 'no, sa picture pa lang para ka na rin binalik sa nakaraan, eh. Kung sakali na mai-preserve ang Malacanang ganito kaganda, ayan 'no, lalo na yung ilog. Ilog ngayon ano na siya, hindi na siya ilog, creek, 'di ba? Dami na ring basura kasi na lumulutang. Ba sa anong 'to, medyo malinis pa 'tong ano 'no, 'tong ilog na 'to dun sa shot na yun. Pero sana na-preserve. Site at hindi magpapatalo dyan ang palasyo ng ating sambayanan dito sa Malacanang. Itinayo ang Malacanang noong mga 1750s ni Don Luis Rocha Camina. Ang Malacanang noon ay isang summer house. Binili 'Yan oh, 'di ba? Old school oh. Well, sa picture pa lang naman creepy na rin pero oh, 'di ba? naman ito ng Estado noong 1825 bilang summer house ng Gobernador General. Mula 1863, tinirahan ito ng 18 Gobernador General, 14 na American military and civil governors at kinalaunan mga pangulo ng ating bansa. Nakailang renovation at refurbishment na ang palasyo makalipas ang ilang digmaan, pero ang pinakamalaking pag-remodel ay naganap ng time Oh, creepy na 'tong hagdanan 'to oh. Kung papaganahin niyo yung imagination niyo para siyang ano oh, ayun oh, kita niyo ba yung cursor? Parang may babae 'no, na nakatayo, yung puti oh, 'di ba? Tapos yun yung buhok. Well, hindi, ano lang 'yan, wala 'yan, guni-guni lang. Hindi, ano lang naman, ah, kumbaga'y naglaro lang tayo, pinagana lang natin yung imagination natin. Pero meron 'di ba? Puwede naman oh, puwede, 'di ba? ng aking ama dahil ang mother ko ang gumawa ng remodeling. Itong mga kwento ito ay hindi ko pa talaga nakikwento sa mga anak ko. Baka 'Yan, yung mga babae, oh, yung mga abangers diyan, ah, ano,
Talagang upo pa si Sandro. Alam na rin ano Mr. President na habulin ng babae yung anak niya kaya hinayin niya rin sa video no. Kayo naman mga babae, tuwa naman kayo. Matakot kasi. Pero since undas, Halloween naman, kikwentuhan ko muna kayo ng mga karanasan ko dito. Lalo na nung kabataan ko. Oh, are you ready? No, not Yun really. lang. Not really. Not really. Pero sige. Never mind. Let's go. Dito mismo, dito sa tinatawag na reception hall, nung una kaming dumating dito sa palasyo, yung mga security namin paggabi, dito natutulog at naglalatag sila dyan ng kama at dyan sila natutulog. At balitang-balita na kung minsan sa gabi ay may dumadating na ginigising sila na ang tawag nila si Father Brown. Sabi ko, bakit sino ba si Father Brown? Nung tinignan namin ang kasaysayan dito sa palasyo, meron daw talagang Father Brown na Amerikano na dati, nung panahon ng Amerikano, ay nandito nagtatrabaho. At ngayon, ay mukhang hindi na umalis dito sa palasyo. At pinupuntahan nga ang ating mga security natin. Paggabi, meron daw silang nararamdamang gumigising sa kanila. Well, tama lang security, bet gigisingin ka talaga. Security ka, natutulog ka. But anyway, is baka naman yung anong tawag doon? Baka yung mga nakikita na imprints na lang yon. So, anong tawag doon? Di ko tandaan yung eksaktong tawag. Yung parang residue ng tama ba? Imprints yun no? Mga nakikita nila ng mga nangyayari nun. Pero ito yung nanggigising. So, alam kung pero ang question kasi bakit kasi kayo natutulog? Security kayo. Baliwala na sa kanila. Sabi nga, kagabi ginising na naman ako ni Father Brown. Nung ako'y nakatira sa isa dun sa mga guest room at ginagawa yung kwarto ko, kasama dito sa, malapit dito sa tinatawag na state dining room kung saan kami mag-cabinet meeting ngayon. Minsan, gabing-gabi na, umuwi ako, sinasara ko lang yung pintuan mula doon sa kwarto ko. Pagbukas ko ba naman ng pintuan, nakita ko biglang gumalaw yung mga buwan. Ito niya yung mukha niya, Sandro. Ano siya no? Parang hindi siya maniwala sa kwento. Parang hindi siya maniwala sa kwento ng AirPods niya, no? Tingnan niyo yung ngiti, ha? Gumalaw yung mga buwan. Di ba? Parang gusto niya sabihin na bullshit. Parang gustong gumanon Pero hindi natin maalis talaga sa tao yan. Kasi nga, ito kwento to kwento lang. So, wala tayong panghahawakang ebidensya ng katotohanan tungkol dito. Pero hindi naman natin aalisin na pwedeng mangyari. Lalo na ganito na ganon katanda na rin yung lugar. Diba? At marami na ring pinagdaanan na sa kasaysayan ng marami na rin siyang pinagdaanan. So, pwede naman mangyari yon. Pero yun nga, sa mga skeptic at mga panuri, basta-basta kapani-paniwala ito. Nagsisisigaw ako dito. At tumakbo ako. Sinabi ko, sinubukan sa security. Sabi ko, may multo, may multo, may multo. Sino yan? Si Father Brown lang siguro yan. Ganun da. Sinabi ba na ganun yung nangyari? Pagka nilinis, tapos paano yung pwesto? Multo, may multo. Sino yan? Si Father Brown lang siguro yan. So yun, nakaganyan daw, nakatilt yung yung position ng upuan. Possible naman na umatras yan. Kasi lalo na kung kahoy yung sahig,
pagka may vibration na malakas-lakas, pwede talaga siyang, alam mo yun, yung bumalik at umatras sa pwesto niya. Diba? Still find that hard to believe. Ay, nako. Talaga ka panipaniwala. It's true. Nagkontrahan yung mag-ama. Tapos nakita niyo dito sa palasyo, maraming chandelier. Pagka naririnig namin, nakikita namin na gumagalaw, sabi namin baka mukhang may lindol. Kasi pag lindol, nakikita mo gumagalaw-gaw yung mga chandelier. Pero kung minsan, maraming chandelier nga, isa lang yung gumagalaw. At hindi namin alam dahil wala namang bukas na bintana, hindi naman maabot ng tao yan. Nakakapagtaka kung bakit nagkakaganon. Ito, nagbubukas ng mag-isa. Ang gabi, isasara yan. Nakasarado yan, pag naman lock, pero nakasara. Napakalaki na itong Malacanang. Sa akin, may tanong lang ako, no? Ba, pagka naandyan, I mean, siguro, aside dun sa time na kumakain sila o may chance pa kaya magkita-kita tong mga to? Yung kumbaga, kung labas-pasok lang sila, nagtatrabaho, uuwi, yung ganon, diba? Ang napakalaki niya, napakalaki niyang, palasyo. Pagbalik siya, mas narado na yan. So, pinabayaan ngayon yan. Pagbalik na naman, sarado na naman. Kung minsan, lalo na paggabi at nag-iisa ka, lalo na pagpaakyat dito sa front door, yung formal na hagdan na papasok sa palasyo, minsan, actually ilang beses nangyari sa akin, pag akyat ko na ganun, ramdam ko na may nakatingin sa akin dun sa likod. Kaya, pag tingin mo na ganun, Ano yan, sir? Dahil ikaw, Mr. President, ay kumbaga bata ka pa lang nandiyan ka na. Kinagisnan mo na, kinamulatan mo na yung mga kwento ng kababalaghan na yan. Nakatanim sa isip yan eh. Kumbaga, automatic na pagka mag-isa ka or malaki ang chance na pagka mag-isa ka naglalakad dyan, maglalaro yung imagination. So, pwede na yung sinasabi mo na may nakatingin sa'yo, ano lang yan, pinakalabit ka lang ng imahinasyon mo. Diba? Kasi, ayun nga, ikaw yung tumira dyan nung bata pa. Tanungin mo yung well, I'm not sure, pero possible na kung si Sandro ang tatanungin mo with regards to that paranormal o yung kakaibang mga na-experience mo. Natin alam, baka big chance, baka wala siyang alam o wala siyang na-experience na ganyan. Kasi from the start, sinabi mo na hindi mo naiikwento sa mga anak mo yan. So, si Sandro, wala siyang alam. Ikaw, nakinamulatan mo yung kwento, magiging malikot talaga yung imagination. Ako lang yun. Patras tuloy ako paakyat dahil nakakatakot, dahil alam ko na talagang alam nyo naman kuminsan pag naglalakad ka, manaramdaman mo pag may nakatingin sa'yo, yung may sumusunod sa'yo. Ganun ang pakiramdam ko. Years. Malacanang Palace. Nakalagay ba kung ano siya? Security guard ba siya? Yan nga
nga natin kung nakalagay. "41 years." 41 years. So, kung napapansin niyo ano, mga kap, ako kasi tinitingnan ko rin yung kung ayan, kagaya niyan, 41 years in Malacanang, kagaya nung isa, 41 years. Kasi ito yung ano eh, ah, ito yung mga valid na interviewin. Kumbaga, ito yung yung mas kapani-paniwala na kumbaga sa magkikwento. Ang magkikwento nito ay yung bagong empleyado lang sa Malacanang na sabihin natin na 1 week or 1 month, sabihin natin 1 year. Ano eh, baka pagdudahan pa pag sila ang nagkwento. Pero itong mga to, sila yung ah, mas papaniwalaan ng mga makikinig. Dahil sila yung matatanda na. Although wala nga silang pinapakitang evidence na totoo yon. Pero sa totoo lang, aminin man natin o hindi, mas marami ang mga yung kagaya ng sinasabi ni Sir Bungo TV na auto paniwala. Alam mo 'yon? Makarinig ng kwento, sasakyan agad. Etong mga to, sila yung may kakayahan or na na kumbaga sila yung may kakayahan na magkumbinsi o makakumbinsi ng taong makikinig sa kanila. Since ganun na nga sila katagal sa Malacanang, diba? Magaling din yung yung gumawa nito, alam nila kung sinong kakausapin, sinong i-interviewin. Parang akong may tao siya. Minsan, nandito kasama ko maraming kaibigan, siguro mga 6 kami. At pumunta kami doon sa medyo madilim na lugar. Ghost hunting talaga ang ginawa namin. Malakas ang loob namin dahil marami. Oo, marami kami. Sabi namin, malakas ang loob namin. So sabi ko, doon tayo dahil maraming kwento doon sa lugar na yan. So yung isang kaibigan ko, bubuksan niya yung pintuan. Bago niya nahawakan yung doorknob, bumukas yung pintuan ng mag-isa. Nako, yung sigaw namin. 2:00 ng umaga yun. Alala ko yun eh. 2:00 ng umaga yun. Takbo kami doon sa kwarto ko. Inon namin lahat ng ilaw. Nagpatugtog kami ng music na malakas para mawala yung takot namin doon sa nangyari sa amin. Paano yung, anong gagawin? If we had ended up living here in the palace, my God. Kuha na lang ako ng kondo sa malapit. Takot din. Pero yun nga mga kap. Kung ako lang naman since na-open na ni Sir President tong ganitong kwento tungkol sa Malacanang, sa mga kababalaghan daw na naranasan nila o nasaksihan nila. Sana nag-invite sila kahit isa lang, kahit na isang legit na paranormal expert or ghost hunter para mag-investigate. Kahit si lang, si Sir Ed Kaluwag, di ba? Or si Sir Riv, I am Reverie. Kahit isang legit lang. Para lang ma-validate yung mga ganyang kwento, mga ganyang declaration. Kasi kagaya niyan na Mr. President, kinwento mo, meron ka rin mga ba?
Oo, siguro kung kayo-kayo lang, okay na yun. Kumbaga, kung kayo-kayo lang, okay na yun. Na kayo na lang ang nagkakaintindihan. Para sa inyo, totoo yun. Yung tinatawag na, ayun nga, confirmation bias na yun. Pero, since dineklara mo yan, nilabas mo sa public, sa YouTube channel mo, dapat magkaroon ka sana ng ano, sana lang inoobliga, sir. Hindi naman kita inoobliga, suggestion lang na, ayun nga, magkaroon sana ng kahit isa lang na mag-i-investigate para lang ma-validate yung mga sinasabi niya. Kami, na mga skeptic, madali, ano yan, parang hahanapan pa namin talaga ng butas yan. Yun na nga kwento nyo lang yan eh. Pero yun sa iba, maniniwala agad, di ba? Ang una, ikaw sir ay president ng Pilipinas. Pag ano para sa iba, sabihin natin sa nakararami, na ang sasabihin mo, convincing. Kahit anong sasabihin mo, convincing. Kasi ano ka may pangalan ka. Diba? Sinuportahan ka ng nakararami. Well, to be honest ako, isa ako sa mga sumuporta sa'yo, Mr. Perez. So, sa iba, sa nakararami na na sumuporta sa'yo, sa naniniwala sa'yo, lahat ng sasabihin mo, tatanggapin nila. Diba? Paano naman yung iba? So, kung magkakaroon ka ng magkakaroon ka ng chance na mag-invite kahit isa lang na ghost hunter para check yung area, mag-conduct ng paranormal investigation, at least pwedeng mapatunayan yan, di ba? Diba? Kung wala na mawawala sa inyo. Pero yun nga public yun yung kwentong yan diba? Sa amin, mga skeptic, yun lang sasabihin namin, kwento nyo na lang sa pagong yan. Kung wala kaming makikitang ebidensya. Diba? Yan po ang mga kwentong kababalaghan ng makasaysayang palasyo ng Malacanang. Sa lahat po ng magbabakasyon o out of town ngayon, mag-ingat po tayo sa biyahe. Panatilihing malinis ang ating mga sementeryo at ingatan ang inyong mga kagamitan. Ayan, mga kahit hindi Holy Week, kahit hindi tawag dito, kahit hindi yung mga pumupunta ng sementeryo, mga nagmumukbang dyan, mga kunyemas kayo, siguraduhin yung nililinis nyo yan bago umalis. Masyado yung i-exploit yung mga sementeryo. At kung meron man bibisita sa inyong mga multo, kumustahin ninyo para sa akin. Kumustahin? Takbuhan na to sir, takbuhan na. Ikaw na lang, kung gusto mo sir na may dadalaw sa'yo, ikaw na lang. Huwag nyo na kami idamay. Isang mataimtim at payapang undas sa ating lingkod. So yun well, to be fair naman, para sa akin, na-enjoy ko naman yung na-enjoy ko naman yung kwento, Sir President. So, syempre, kumbaga, siguro, nagkataon na lang din siguro na hindi ko maalis sa sarili ko yung na mapuna. Kagaya ng mga nasabi ko kanina, yung mga puna naman yung bagay sa akin nag-automatic pasensya na po. Gustuhin ko man na maging plain audience lang o makinig na lang, hindi ko mapipili. Siguro dahil na rin sa naging impluwensya sa akin ng mga yung mga debunker, mga
ano na nakilala ko, mga nag-push din sa akin dito sa na reaction video. Yun nga kasi mga ano yun talaga yun, mga malulupit na debunker yang mga yan, at tsaka mga skeptic. So, siguro, na-adapt ko na rin and, aside from dun, siguro naman sa iba sa inyo alam na, na dati na akong sumuporta sa isang ghost hunter na late ko na nalamang fake. Kasi in-enjoy ko talaga yung mga nakikita ko. So, para sa akin nung nanonood ko sa kanya totoo. So, after na nagising ako, na napanood ko si Sir Bungo TV, doon na nagsimula na kada may makikita ko, hindi na ako naging hindi na ako naging uto-uto. Hindi ko na hinayaan yung sarili kong mauto ulit, 'di ba? So kagaya dito sa kwento na 'to, maganda naman yung kwento, to be fair. Yung history, 'di ba? Enjoy ko lahat 'yon. Pero yun nga, hindi ko na kayang maging ordinaryo o yung plain audience na lang. Talagang nag-o-automatic sa akin na may mapupuna ako, meron akong sasabihin na puna o observation o sabihin natin na kumbaga, opinyon, 'di ba? Dahil nga dun sa ayun nga, sa mga naka-impluwensya sa'kin at tsaka so, pero sana kayo 'no, na-enjoy niyo. Maikli lang tutusin yung video niya pero para sa'kin busog na busog yun sa information, 'di ba? Lang, nakakatuwa din naman na hindi ko, to be honest ako, hindi ko alam na merong ganyang kwento ang Malacanang. Iniisip ko lang sa kanya, ah, bahay siya ng ano, president, 'di ba? Maraming gwardiya, yun lang alam ko. Pero aside from that wala na, 'di ba? So yun lang 'no mga kap, maraming salamat sa mga nanonood, sa mga sumusuporta. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na video dito lang sa Pinoy Soldier TV.